What is up sa inyo mga tropa ko? Nagbabalik na naman tayo sa panibago nating episode dito sa ating Tikiman channel at nakikita ninyo naman dito sa isa nating camera, meron na naman tayong bagong locally available imported beer at eto yung Tsingtao or depende na sa inyo kung paano nyo siya babasahin. Sa pagkakaalam ko, no, Tsingtao or Tsingtao at napakamura lang niya. To tell you honestly, eto siguro yung parang pinakamura ko na nabili na beer and hindi ko lang masyado ma-recall kung magkano, to tell you honestly, yung eksaktong presyo kung magkano ko siya nabili, pero around less than 200 dahil nakagamit pa ako ng voucher. And kung titignan naman natin dito sa online store dito sa Lazada, na which is dito ko nga to binili, 200 pesos or 219, dalawa na yung mabibili ninyo. At sa totoo lang talaga mga tropa, super cheap netong beer na to, 640 ml for the presyo na 100 pesos. And ayun nga, kung online nyo pa siya bibilihin, makakagamit pa kayo ng voucher. Etong beer na to, imported pa siya from China at sobrang tagal na ng panahon na huli kong natikman to. At without further ado, buksan na natin siya. One thing for sure na gustong gusto ko dito sa beer na to ay yung bote niya mga tropa. Kasi yung bote niya, nakaprint mismo yung brand ng beer niya. Pero yung downside lang din na nakikita ko dito sa kanyang bote, yung kanyang sticker, parang alam mo yon, talagang medyo kita mo yung pagka-cheap. And maganda naman yung kanyang tansan. At buksan na nga natin to. Ito yung pinaka-design niya, ipapakita ko na lang dito sa camera. Ito yung itsura nung kanyang tansan. At yung bote niya, kung makikita natin, medyo mataas siya. Kasi 640 ml siya. Kung ikukumpara mo siya sa binibili natin na local beer natin dito sa Pilipinas na Red Horse, medyo mas malaki talaga siya. At alam nyo yun, yung 100 peso na binili nyo, makakatikim na kayo ng imported beer. Pero syempre, magkakaiba pa rin yan sa mga lasa. Isalin na natin dito. Typical na kulay green or parang kulay Mountain Dew yung kanyang bote. At yung itsura niya, ganito. At eto na nga yung kanyang kulay. Sana nakikita nyo ng maayos dito sa camera natin. Hindi siya ganun kalakas yung pagka-bubbles niya. At ang beer na to mga tropa, meron siyang alcohol by volume na 5%. At testing na natin, syempre sisimulan natin sa pag-aamoy. Parang typical na beer pero medyo nahihinaan ako sa amoy niya. So, tikman na natin. Hindi ko na talaga maalala yung pinaka-eksaktong lasa nito. Matagal ko na talagang hindi natitikman etong beer na to. Sobrang tagal na. College pa lang ako nung first time kong natikman to. Sobrang lamig niya mga tropa dahil sa freezer ko pa siya nilagay. Etong beer na to, sobrang cheap niya dahil alam nyo naman sa China mura ng mga bilihin. And when it comes naman sa lasa niya, medyo may pagka-light lang yung lasa niya. Kayang-kaya mo siya i-intake ng diretso, pero parang nakukulangan ako sa lasa niya mga trope. Pamilyar sa inyo yung lasa neto kung nakatikim na kayo ng mga iba pang imported beer. Medyo nalalapit siya sa lasa ng Heineken, hindi ko lang masyado sure. Pero ayun talaga yung medyo malapit na parang pwede natin pagkumparahan neto. Ito ay premium lager from China. And para sa akin, syempre iba-iba naman din tayo ng mga experience or mga panglasa. Pero sa akin meron siyang masamang, alam nyo, na parang aftertaste na hindi ko gusto. Merong naiiwan sa dulo ng mga dila ko or alam niyo yun, merong naiiwang hindi masarap na lasa. At eto nga pala yung pulutan natin, meron tayo ditong barbecue. And kung i-explain ko sa inyo yung lasa netong Tsingtao Premium Lager, para sa akin napaka-light lang ng lasa niya. Smooth naman siyang inumin. Medyo may lasa lang na naiiwan sa dulo ng mga dila ko na hindi ko masyado gusto. Pero kayang-kaya niyo siyang i-straight mga tropa. And when it comes naman dun sa alcohol by volume niya na 5%, parang hindi mo talaga siya mararamdaman. And kagaya nga ng sinabi ko, alam naman natin na when it comes sa China, talagang mga cheap yung mga binibenta dyan. And syempre, expect na natin na hindi
hindi ganun kalakasan din yung tama neto. Parang expect na natin na, alam nyo na parang siguro ang daming water content neto. Syempre para mas madami yung mas ma-produce nila na beer, sobrang dinadamihan nila ng water. Ayun yung parang nakikita ko dito Kaya kayang-kaya nilang ibenta ng mura etong beer na to. Pero nandun pa rin talaga yung pinaka-body as beer. Pero meron kang lasang hahanapin na natikman mo na sa iba, parang wala siyang boom. Yung tipong parang normal na beer lang siya, as in parang normal na beer na medyo may kulang na lasa na hinahanap ka. Yun nga lang, parang yung sa pinakadulo talaga ng pagka-intake mo neto, meron kang hindi masarap na mararamdaman or malalasahan. And konting recap nga tayo when it comes sa lasa niya. Napaka-light niyang inumin. Okay naman. Medyo meron lang siyang konting pagkapait. Pero hindi siya ganun kapaitan. Meron nga lang naiiwan na panglasa na medyo may konting pait sa mga dila mo. Once na ma-dry down mo na siya, yung ma-intake mo na talaga siya. Pero medyo may konting tamis din or balance yung pagkapait niya and pagkatamis. And nabasa ko kasi dito sa kanyang bote or sa kanyang label, meron siyang halong rice. Ayun siguro yung parang nagbabalance ng pagkapait and medyo pagkatamis. I-try nyo rin to para ma-experience nyo rin. So, ayun lang. Okay naman tong beer na to, mga tropa. Pero, syempre, iba-iba pa rin tayo ng mga panglasa or mga trip. Pero para sa akin, medyo autopass na ako dito. For the vlog lang talaga kasi dumaan lang siya sa newsfeed or dun sa aking online app kung saan ako bumibili ng mga beer or kung ano-ano pa mang binibili ko. Sa Orange app, medyo nakita ko siya. Kaya, naalala ko, ito yung tinikman namin dati and aminin naman natin sa sarili natin, gusto natin na tikman yung mga imported beer, yung mga tipong nung araw yung tipong mga estudyante pa tayo or kung medyo nagsisimula pa lang tayong uminom, gusto natin tikman yung mga beer na bago sa mata natin at alam ko, naku, curious din kayo. Kaya naman naalala ko etong beer na to kasi sa tropa ko pa to natikman dun sa kaklase ko dati. At ayun nga, same na same pa rin yung panglasa na naalala ko dito. Ganun pa rin, medyo meron ka talagang hahanapin na kulang dito sa beer na to. Syempre when it comes naman sa presyo, wala ka nang hahanapin dito. Super cheap, super mura. Tignan ninyo, napakadami na. And sa tingin ko kung medyo mababa yung alcohol tolerance mo, okay na okay to, kaya mong makasabay neto. Maganda yung kulay niya para sa akin. Alam niyo yun, para siyang kulay ihi. Meron pa akong gustong tikman na beer from China. Hindi ko lang maalala yung pangalan, pero kulay puti. Parang snow beer ata yung pinaka-pangalan niya. Parang ayun ata yung number 1 na mabenta na beer, yung snow na brand. Napakamura din nun, kaya siguro ayun yung mga nagna-number 1. Alam niyo yun, kung gusto nyong makatikim ng mga masasarap na alak, syempre kahit papano, medyo gumastos din kayo. Pero syempre kung gusto nyong makatipid or medyo marami kayong mga mainom, go for mga ganitong beer talaga, 'di ba? Pero syempre, expect niyo na saktuhan lang yung malalasahan nyo. 5% alcohol by volume, Tsingtao 2.5 over 5 para sa akin to, all in all. And kung tatanungin nyo nga ako, hindi na ako ulit bibili nito. Pero i-try nyo rin, baka mamaya trip nyo to. Medyo may kulang na lasa kayong hahanapin dito and when it comes talaga sa tama, wala talaga. So, dito na natin tapusin tong vlogs natin. Like, share, and subscribe. Cheers mga tropa. Bye-bye. Sabay-sabay tara, tikman natin sa bawat shot ng hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak, walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan, hanggang sa magdilim na di pa rin bitaw.